Isang rebulto sa panaginip ang gumising kay Haring Nebukadnezar. Sa kalaliman ng gabi, siya'y biglang napabalikwas sa kama, puno ng takot at pagkalito. Hindi siya mapakali. Hindi siya matahimik. Kaya agad niyang ipinatawag si Daniel na propeta upang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng apat na kulay ng rebulto at kung ano ang kahulugan nito. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang napakalaking estatwa na nakatayo sa kanyang harapan. Napakalaki nito, kahanga-hanga, ngunit nakakatindig balahibo. Tila sinasagisag nito ang kapangyarihan ng buong mundo. Ang ulo nito ay purong ginto, makinang at maringal, larawan ng dakilang paghahari. Ang dibdib at mga braso ay pilak, matatag, ngunit mas mababa ang ningning kaysa ginto. Ang tiyan at mga hita ay bronse, simbolo ng lakas at pananakop. Ang mga paa ay bakal, matigas at kayang dumurog ng anumang haharang. Ngunit ang pinakailalim ay bakal na may halong luwad, pinaghalong lakas at kahinaan, matibay sa panlabas ngunit marupok sa loob. At bago pa niya tuluyang maunawaan ang hiwaga, isang tila bulalakaw ang bumagsak mula sa langit. Hindi ito hinugis ng tao. Hindi ito ginawa ng kamay ng sinuman. Ito'y nagmula sa itaas. Nang tamaan nito ang mga paa ng rebulto, nagsimulang manginig ang buong estatwa. Unti-unti itong nadurog. Ang ginto, pilak, bronze at bakal ay naging parang pinong alabok. Tinangay ng hangin ang lahat at walang anumang bakas ang naiwan. Pagkatapos ay nagsalita si Daniel ng may katiyakan. Ang ulo na ginto ay ang kaharian ng Babylonia, ang kapangyarihang hawak ng hari sa kanyang panahon. Ngunit ito'y pansamantala lamang. Ang pilak, bronze at bakal ay mga kahariang susunod pa. Bawat isa'y babangon, maghahari at sa huli babagsak din. At ang bakal na may halong luwad ay larawan ng isang kahariang malakas, ngunit hati mo ay may lakas ngunit walang tunay na pagkakaisa. At ang bulalakaw na bumagsak, ito ang kahariang itatatag ng Diyos. Isang pamamahalang hindi nakabatay sa hukbo o kayamanan. Isang kahariang hindi kailanman mawawasak. Ang panaginip ay malinaw na paalala. Ang lahat ng imperyo sa mundo ay lilipas. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman.